Inaasahang maiibsan na ang pagbaha sa Navotas at Malabon. Ito'y matapos mapagana na ang nasirang floodgate, isa pang pumping station. Sinisikap ng matapos na rin ang konstruksyon. Si Isaiah Mirafuerte sa sentro ng balita. Nitong nakaraang buwan, nang humugupit ang sunod-sunod na bagyo at habagat, nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Malabon at Navotas. Maraming bahay ang pinasok ng tubig kahit wala ng pag-uulan, baha pa rin sa dalawang lungsod. Ang sinisising dahilan, ang nasirang Malabon-Navotas Navigational Floodgate sa Barangay Tanzauno, Navotas City. Nasira ang floodgate noon pang July 2024 na naging dahilan din ng matinding baha ng magupit ang bagyong Karina. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko. Ipinaayos ito agad ng Pangulo noong nakaraang taon, pero muling nasira noong Hunyo. Yung first deadline ho kasi yan actually was July 1. Opo. Pero may nakita ho sila mga nagka-crack. So kailangan ulitin ho yun. Kaya ang gusto ni Boss Toby noon, mag-hire ng expert, yung expert talaga sa welding, para gumawa ho niyan. At noon nga ho, last week, Friday, sinigurado ng kontraktor na okay na ho yung welding, wala pong kumakalas. Nandito ako ngayon sa Malabon-Navotas Navigational Floodgate na inabot ng napakatagal na panahon bago na isaayos ng DPWH. Papakita ko sa inyo itong floodgate na ito. Yan ang nagsisilbing harang sa tubig mula sa Manila Bay papunta sa Malabon-Navotas River. Sa tuwing high tide, inaangat nila yan para mapigilan ang mataas na tubig mula sa dagat. Dahil kung hindi yan maiaangat, itong mga kabahayan na nasa likod kong mula sa Malabon at Navotas ay paniguradong malulubog sa malalim na baha. Sa di kalayuan ng Malabon-Navotas Navigational Floodgate, itinatayo ang Doña Aurora Pumping Station sa Barangay Tanzados. Bahagi ito ng flood control project na sinimulan pa noong 2024. Pero ang pumping station hindi pa rin napapakinabangan. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ayon sa kapitana ng barangay, walang budget issue, pero patuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa kontraktor. Actually, maraming reasons. First is yung may mga phases kasi nung sa construction. So, right now, I think nasa phase 2 na sila nung construction. Second is that nung sinabi nila na 24 hours gusto na sana nilang mag-operate, actually, hindi kami pumayag kasi nga nasa residential area siya. So, malaking abala sa mga residente na katabi mismo ng pumping station kung 24 hours silang magpupukpok at magdidig doon sa area. Dahil naman sa pagsasaayos ng navigational floodgate, inaasahan na malaki na mababawas sa pagbaha sa Malabon at Navotas dahil halos lahat ng pumping stations sa dalawang lungsod ay gumagana. Isaiah Mirafuerte para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.